there's nothing I won't do. Forever's not enough for me to love you so. September 2004 was one of the most memorable dates for me. That was the time na nakapag-concert kami sa Amerika for the first time para sa Night of the Champions US Tour. Dahil sa tagumpay ng Night of the Champions concert, ay nabuo ang plano na magkaroon ng US Tour. It was both exciting and exhilarating dahil hindi namin alam kung paano kami tatanggapin ng mga audience sa Amerika. Pero kahit nakakaba, it remains one of the most treasured moments of my career. Kakagaling ko lang po sa taping ng Sara the Teen Princess sa ABS-CBN at napaka po ako ng 7:30 AM. Kaya eto po ako ngayon, hindi na ako masyadong nakatulog kasi nag-impake pa po kami. Ito, kung nakikita niyo po yung mga damit ko. Medyo kinakabahan lang po ako kung meron pa akong naiwan. Sana wala na. So, ngayon po, syempre excited na ako dahil pupunta na ako ng US! Yes! Yeah. Yes! Ano ba yan? Okay. Jacket. Jacket. Dito. Nice lang. Yan. Okay. Siyempre, hindi ako maayos magtupi. Ayaw. Ginawa po namin yung Night of the Champions. First, at the Araneta Coliseum. Of course, with my co-champions, sila Miss Rachel Ango, Christian Bautista, Eric Santos, Mark Bautista, Raymond Manalo. Sana wala akong nakalimutan. So, ayun, Night of the Champions. I guess 2 nights pa ata yun. May repeat pa. So, after po nun, we had our first US concert tour. So, syempre, first time lahat na mag-travel sa US. Syempre, excited ang lahat at masayang-masaya ang lahat. Ecstatic talaga. At it was a fun experience, great experience, you know, touring with my co-champions. Ang gagaling nila talaga at ayun, it's really an honor performing with them. Dito na po kami sa airport at check in na po yung mga pagkain namin. So, mamaya pa po kami 12 yung flight namin na delayed po. Kaya, tayo po muna kami. Tulog po siguro muna kami. Diba, Mark? Akin si Mark. Ano yan? Dito tayo sa airport, diba? Oo, nasa airport. Ano ba? Hey guys, boarding na po kami. After 10,000 years na ika nga na aming director na si Direct TV. Na-delay po kasi flight namin. So, tara na! Just wait, please. Doon nagumpisa ang lahat. Doon naging mas malapit ang isa't isa. Doon nabuo ang love story ng iba. So, ayun, hindi ko makakalimutan yun. Of course, dun din kami unang beses na nakapunta sa Disneyland, sa LA, Universal Studios. First time din na nag-Las Vegas.
pinaka-close ako kay Ate Shin, kay Rachel. Siyempre, co-finalist ko kasi si Mark, so yun, naging close din ako sa kanya. At actually, pare-pareho, pantay-pantay kaming lahat. Close ang bawat isa sa lahat. Kasing galing ko. Mas magagaling yung mga yun. Ang gagaling nila talaga. Of course, hindi naman mawawala yung, syempre yung pressure, no? Kapag ka nasa stage na kami, kapag ka nagpe-perform na kami. For your own safety, please keep your seatbelts loosely fastened while seated and take precaution. Siyempre, masayang-masaya ako pag napunta kami sa business class, di ba? Pero noong mga panahon na yun, sa economy pa ata kami noon. Di ba? At least may progression, di ba? So, ayun. Ako, sinusulit ko yung mga movies. Nanonood ako, ganyan. Saka gusto ko syempre yung pagkain. Lalo pag business class, sinusulit ko yung mga pagkain doon. Di ba? PG lang. Rachel, Mark, Kristen. US tour. Ladies and gentlemen, on behalf of Philippine Airlines and the rest of the crew, we would like to wish Rachel, Mark, Christian, and Sarah Geronimo the night of the champion stars for their US tour. We wish you a successful show and thank you for taking Philippine Airlines. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa Philippine Airlines. Mabuhay! Bukod sa excitement na makapunta sa ibang bansa, nakadagdag pa sa saya ng experience ang friendship namin ni na Mark, Ate Shin, Kuya Christian, and Kuya Eric. Kahit na mahaba ang mga biyahe at nakakapagod ang trabaho, walang moment na hindi ko na-enjoy dahil sa masayang company nila. Mula sa unang stop ng tour namin sa New York hanggang sa makabalik kami sa Manila, I'll always treasure the memories na kasama ko sila sa US tour na ito. Okay, lipat sa ibang angulo. Okay, sumingin na konti. Yan po ang tinatawag na Rodeo Drive. We just landed Los Angeles City. Welcome to LA. Yes. Welcome to LA. Si Mark, siya yung malilimutin. Kapag syempre bibili siya ng souvenir sa from one place, no? Gagawin niya, iwanan niya rin doon sa lugar na yun. Sorry sa pagbubuking na, Kuya Mark, pero nagbago na ata parang nag-improve na ata si Kuya Mark ngayon, hindi na siya masyadong malilimutin. So, ayun, lagi siya nakakaiwan ng mga ng gamit niya. Halimbawa, shades, bumili siya sa Hawaii ng mahal na shades. Nalimutan niya doon sa shop na yon, ganon siya. Siyempre, excited na lahat. Excited talaga siya. So, siya yung parang unang lumikot sa New York, sa Times Square, ganyan. So, yun na, parang nahanap pa namin siya kasi nasa na si Mark? Kasi ang aga yatang lumabas para mamasyal. Pero, nakabalik naman siya. Hi! Nandito na po kami ngayon sa LA. airport ng LA. Yun po, 12 hours din po yung biyahe namin sa LA. Tapos, yun po kami magtatala dito. Meron pa po kami connecting flight going to New York. So, yun po, 2 hours din po yun. So, kita-kita po tayo sa New York. Tara po! I consider my first performance in New York as one of the best one of the best performances na nagawa ko
during the tour. Hindi ko makakalimutan na na-jam-pack talaga yung tao noon sa New York. At saka, yun nga, nakita ko na masaya naman yung producer namin, si Tita Alice. Masaya ako nung gabing yun kasi parang kondisyon talaga ako nung gabing yun. Kung makakalimutan sa New York. New York. Diyan na kayo, diyan na kayo. First. Are you right? Are you right? New York. Masaya. Very nice. Nag-concert kami. Hey, how are you? I'm fine. Thank you. Sa New York, yun yung first stop namin. So, okay lang yung weather, masyadong malamig. Yung concert, pupuntahan namin yung Times Square, yung Central Park, ano ba yung Subway. Pero ano lang, hindi kami lahat, yung dalawa na ni Christian. Hindi. Tapos, ano ba? Pupuntahan namin yun. Konting shopping, tapos medyo traffic na building kasi. Yung concert naman. Okay nun yung concert. Siyempre, first time namin mag-concert dun. Kaya lahat kami, sobrang kabado, sobrang kinakabahan. Tapos, ayun, successful naman yung concert namin doon. Tapos punong-puno ng tao, standing ovation. Yung mga tao naman sa New York, mababait sila. Sobrang warm na pagtanggap naman nila sa amin. Tsaka, yung mga staff na tumulong sa amin, sobrang bait nila. Tsaka sobrang laki ng tulong nila sa amin. Ayun. Cut. Oh, teka lang sa left ka. Si Christian. Yung kasi mga panahon na yun, well, inseparable talaga sila ni Ate Shin noon. Ni Ate Rachel. Well, siya yung laging, parang siya yung leader of the group. Yan. Parang organized ng tao, yung siya minsan yung nagre-remind ng schedule natin or yung kung anong oras yung flight, ganon, minsan, ganyan. Mula sa New York ay pumunta naman kami sa Chicago para sa next part of the tour. It was a breathtaking experience na makapag-perform sa isang venue tulad ng Paramount Theater. Hindi kami binigo ng mga kababayan nating Pilipino. Naging napakainit pa rin ang pagtanggap nila sa amin. So, after namin sa New York, punta kami sa Chicago. Ano lang yung promo, tapos shopping, konting shopping. 2 days lang kami doon, tapos bumalik kami para yun na nga yung sa concert. Tapos yung concert namin, sobrang ganda ng venue sa Paramount Theater. Sobrang ganda. Tapos, yung mga tao, at first, parang tahimik lang sila. Tapos, after na namin mag-perform, wild din pala. Sobrang warm din ang pagtanggap nila sa amin. Chicago, sabi nga nila malamig daw. Pero nung time na pumunta kami, medyo mainit siya. Napakagandang lugar sa Chicago, napaka-peaceful, ang ganda ng ambience. Doon kami nagkaroon ng maraming time na yun makapagpahinga at makapag-bonding. Ang buong entourage nakapag-bonding. At doon din kami tumaba kasi sila Tita Dalisay, yung producers po namin, Tita Baby Navarrete, napaka hospitable, napaka bait, napaka-caring po sa aming mga talents niya. Of course, ang buong entourage po
Hindi kami pinabayaan at talagang bilusog kami. You get a lot of good deals here. The Man's Chinese Theater. For me, one of the most fulfilling parts of being a singer ay ang makapag-perform para sa mga kababayan nating nagtatrabaho sa ibang bansa. Very challenging ang mag-perform sa ibang lugar dahil bukod sa nakakapanibago ang location, kailangan mo ring mag-adjust sa kakaibang klima ng bansa. Pero kahit iba-iba ang venue ng concert, hindi naman nag-iiba ang ngiti at saya na nakikita namin sa mga Pinoy na nanonood sa amin. At para sa akin, yun ang pinakamahalaga, ang makapaghatid ng ngiti at saya sa mga kababayan nating namimiss na ang Pilipinas. Shopping center sa ABS-CBN. Punta naman kami sa San Francisco. Tapos, mga 3 days kami doon. Doon kami nag-show. Kasama na namin doon si Eric. So, 5 na kami nag-show doon. Nasa open air. Oo, tama. Yung pinag-showan namin. Tapos, sobrang lamig. Nag-start kami ng mga 6 o'clock. So, medyo maliwanag pa noon. Malamig na, mahangin na. Hanggang sa pagdating ng gabi, yung habang kumakanta kami, umuusok na yung mga bibig namin sa sobrang lamig. So, ayun, mga nanginginig na kami. Okay naman yung tao. Siguro mga 10,000 daw yung nanood doon. So, sobrang daming tao. Successful din yung concert doon. Pagdating doon, syempre bago kami umalis, magkakaroon muna ng band rehearsals, dance rehearsals, ganyan. May rehearsals po muna. Pagdating doon, sound check na lang. One more verse, music. How's this? Sound, 1, 2, sound. Hey, volume. Hello, sound. Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Sasakyan kita, sasakyan muli ako. Usually pagka playback, pagka CD ang ginagamit, yun, hindi maiwasan na minsan ilang beses na rin namin naranasan yan na parang tumatalon yung CD, ganyan, paulit-ulit yung playback, gano'n. Ayun, typical lang naman yun. Pero kaya nga mas prefer po namin talaga na live band, mas ginaganahan talaga ang artist, no, na accompanied siya ng live band. Siguro dahil sabik din po yung mga kababayan natin sa ibang bansa, di ba? Dahil bihira lang din naman mag-perform doon ng mga Filipino artists doon. So, ayun, mas excited sila talaga na makita. Actually, meet and greet pa lang, parang solved na sila eh, di ba? Picture lang, solved na eh. So, ayun, most memorable. Di mas na-appreciate ko yung mga letters. Ganyan. Kahit na, pasensya na po, hindi ko nababasa po talaga lahat. Oo. At natutuwa ako doon.
Sweetheart flight. It was so long ago, but it's so coming back to me. So coming back to me. Outdoor. Mahirap talaga pag outdoor po. Siyempre, malaking venue. Papasalamat kami dahil ang daming tao po talagang pumunta, daming Pinoy na pumunta. At sobrang malamig. Nanginginig talaga kami. Imagine, no, na kumakanta ka na malamig. Pero dahil nandoon yung adrenaline mo, no, at saka yung aim mo na mabigyan ng magandang concert, magandang show ang audience, tuloy ka pa rin. At saka nag-enjoy kami eh. Enjoy na lang namin yung lamig. Kaya lang, sobrang mahirap sa mga musicians kasi imagine mo, nagtutugtog sila doon na naninigas na yung mga kamay nila. Mas mahirap. Naglagay na lang kami ng, muffler. Yan, muffler. Tapos, binoble-doble na lang, ganyan. Tapos, ayun, mainit, warm na drinks, ganun. Well, feeling. What? Ano daw feeling? Wag na sa stage. Anong feeling? How was it? It was cool. It was fun. And, it was very fun. Very fun. Searching. May accent ba? Yeah, we haven't swum already. Yeah. You get it? You get it. We haven't acted on it. Yep. So see you around. Si Ate Shin, napaka-sweet nung taong yun. At napaka-caring. At saka ang sarap kasama, ang sarap kakwentuhan. At saka ano siya, ma-shopping, mahilig mag-shopping. Pinaka gusto niyang binibili sapatos. There was one time na bumili siya ng ilang pairs of shoes yun. Marami talaga. Mahilig siya sa sapatos. Wala rin naman po kasing time talaga masyado pagka nandito kami sa Manila na nakapag-shopping, ganyan eh. Doon talaga, nakakaikot kami. Masaya. Bilang may mga concerts kaming kailangan gawin, kami ni Ate Shin, syempre sumakay kami, hindi naman namin palalagpasin yung pagkakataon na sumakay sa roller coaster dun sa Disneyland. So, ayun, sumakay kami pero hindi kami sumigaw. So, the whole time, nakaganon lang kami. So, yun, na-enjoy pa rin naman namin. Oo. Hindi ko po kaya ako po yung nag-scarf. Alam ko po na karamihan po sa inyo, dream come true po ang manirahan dito sa stage. Matagal nyo na pong pinangarap noon. At maraming salamat naman po sa ating Panginoong Diyos at nakarating po ngayon tayo dito. Pagkatapos ng last part ng aming US tour sa San Francisco, ay nagkaroon pa kami ng ilang araw para makapaglibot at makapamasyal. After that US tour, maraming beses na rin akong nakabalik sa Amerika for concerts. And minsan, para magbakasyon lang. Pero hindi ko pa rin makakalimutan ang mga experiences at masasayang bonding moments sa aming 2004 Night of the Champions US Tour. I would like to especially thank lahat ng Pinoy sa Amerika na sumuporta sa first ever US Tour ng Champions. Kung hindi po sa inyo, ay hindi maging matagumpay at memorable ang experience namin iyon sa Amerika. I love you all. To my next entry, much love, Sarah. Still my love was not enough, though I've given you my all. I can't take it anymore. How could you say you love me when you would go and leave me? How
Can't believe